Isang malakas na sampal ng katotohanan. Habang tinitahi ko ang dangal ni Ramon, ibinebenta na pala niya ako sa barya-baryang kaligayahan. Obligasyon lang siya. Aniya habang kayakap ang ahas sa harap ng lahat. Durog ang puso, pero ang bawat tusok ng karayom ay naging panunumpa ng pagbangon. Hindi na ako ang basahang tinitapakan ni na Doña Celestina. Sino ba ang tunay na may-ari ng imperyong kinalalagyan nila? Handa na ba silang mawala ang lahat sa isang iglap? Isang huling tahi at magsisimula na ang inyong pagbagsak. Huwag mo nang alalahanin si Frialin Bianca. Isang malaking obligasyon lang ang babaeng iyon sa buhay ko. Utang niya sa pamilya ko ang bawat hininga niya at ang bawat butil ng kanin na isinusubo niya. Kaya mananatili lang siya sa madilim na sulok na yon hanggat gusto ko. Ang mga salitang yon ni Ramon ay tila mga palasong may lason na tumagos sa manipis na harang ng pintuan ng kusina, diretso sa puso ni Frialin. Sa loob ng maliit at medyo madilim na espasyong yon, nakaupo si Frialin sa isang lumang silya, pilit na itinuon ang kanyang paningin sa puting vest na hawak niya. Iyon ang paboritong vest ni Ramon. Ang isusuot nito para sa anibersaryo ng kumpanya ngayong gabi. May maliit na punit sa bahagi ng balikat na tanging ni ang kanyang mga dalubhasang kamay lamang ang makakaayos nang hindi naiiwan ang anumang bakas. Habang ang boses ng kanyang asawa ay puno ng pag-alipusta, ang mga kamay ni Frialin ay nanginginig sa paggawa ng pinakapinong tahi. Tila tinatahirin niya ang sarili niyang dangal na unti-unti nang nagkakapira-piraso. Napakait ng pagkakataon na sa sandaling ibinibigay niya ang huling hibla ng kanyang malasakit upang hindi mapahiya ang asawa sa harap ng mga panauhin, doon naman siya itinuturing na isang pabigat at walang halaga dahil sa biglang panlalabo ng kanyang paningin bunga ng mga luhang pilit niyang pinipigil. Ang matalim na dulo ng karayom ay hindi tumama sa tela, kundi sa dulo ng kanyang daliri. Hindi siya dumaing. Pinanood lamang niya kung paanong ang isang maliit na butil ng matingkad na pulang dugo ay sumibol sa kanyang balat at mabilis na humalik sa malinis na puting sutla ng vest. Ang mantsang iyon ay tila isang sumpa, isang permanenteng marka ng kanyang pagdurusa sa loob ng mansyong ito. Sa gitna ng kanyang pagkataranta na linisin ang dugo, ang pintuan ng kusina ay bumukas nang may puwersa na nagdulot ng hangin sa buong silid. Ano pa ang ginagawa mo rito, Frialin? Bakit hindi ka patapos sa ginagawa mo? Napakabagal mo talagang kumilos, para kang pagong na walang patutunguhan. Ang boses ni Doña Celestina ay pumailan lang, puno ng awtoridad at kasuklam-suklam na tono. Lumapit ang matanda, ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya habang ang kanyang mukha ay nakangiwi sa galit. Hindi man lamang niya napansin ang sugat sa daliri ng manugang. Sa halip, marahas niyang hinablot ang vest mula sa kandungan ni Frialin. Pagkakita sa maliit na pulang mantsa, ang mukha ng matanda ay lalong nagdilim. Tingnan mo ang ginawa mo. Napakawalang kwenta mo talaga. Isang simpleng pagtatahi lang ay hindi mo pa magawa ng maayos nang hindi dinudumihan ang gamit ng anak ko. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? Higit pa ito sa buong pagkatao mo. Ang bawat salita ni Doña Celestina ay tila isang latay sa likod ni Frialin. Ang matanda ay humakbang palapit. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Tandaan mo, Frialin, kung hindi dahil sa awa ng pamilya De La Cruz, nandoon ka pa rin sa kalsada at namamalimos. Huwag na huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa amin. Nanatiling nakayuko si Frialin. Ang kanyang mga palad ay nakakuyom sa ilalim ng mesa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong pilit niyang ibinabaon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya ang tunay na nagligtas sa kumpanya ni Ramon nung malapit na itong bumagsak.
Ngunit ang kanyang pangako sa kanyang ina at ang respeto sa kanyang lolo ang nagtikom sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, ang mahinang pagyanig ng kagamitan sa loob ng kanyang bulsa ay nagpukaw sa kanyang diwa. Isang mensahe ang dumating, ngunit hindi niya ito makuha sa harap ng nanlilisik na mga mata ng kanyang biyenan. Pumasok din si Ramon sa kusina. Kasunod si Bianca na nakasuot ng isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay. Ang tawa ni Bianca ay tila tunog ng nababasag na kristal, matalas at masakit sa tainga. Oh, is she crying again, Ramon? Napaka-sensitive naman ng asawa mo. Baka akala niya ay nasa isang drama siya sa telebisyon. Ang pangungutya ni Bianca ay sinabayan ng isang mapait na ngiti. Lumapit si Ramon kay Frialin, walang bakas ng pagmamahal o kahit kaunting awa sa kanyang mga mata. Sa halip na itayo ang asawa, hinawakan niya ang kamay ni Frialin at pilit na tiningnan ang kanyang daliri. Ibigay mo sa akin ang singsing, Frialin. Ang tinig ni Ramon ay malamig pa sa yelo. Ang singsing na yan ay isang Dela Cruz heirloom. Masyadong mura at luma na ang hitsura niyan para suotin mo sa harap ng mga bisita ko mamaya. At bukod sa rito, hindi bagay sa isang tulad mong tila katulong ang magsuot ng ganyang simbolo ng aming pamilya. Ibigay mo sa akin, ngayon din. Tumingala si Frialin. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng lalaking minahal niya ng buong tapat sa loob ng 10 taon. Ang singsing na yon ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa pangalang Dela Cruz, ang tanging ebidensya na minsan ay naging sapat siya para sa lalaking ito. Ngunit sa ilalim ng malupit na titig ni Ramon at ang mapang-aping tawa ni Bianca sa likuran, naramdaman ni Frialin ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi na dahan-dahang napuputol. Ang katahimikan sa kusina ay naging napakabigat. Tanging ang tunog ng sarili niyang paghinga ang naririnig niya habang ang bawat segundo ay tila 1 taon ng paghihirap. Dahan-dahang itinaas ni Frialin ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling buhay habang hinahawakan ng gintong bilog sa kanyang daliri. Ang bawat sentimetro ng paghila sa singsing ay tila paghila rin sa kanyang sariling laman. Nang tuluyan itong mahubad, iniabot niya ito kay Ramon nang hindi kumukurap. Ang kislap ng ginto sa ilalim ng ilaw ay tila isang huling paalam sa bersyon ng kanyang sarili na handang magpakaaba para sa pag-ibig. Habang tinatanggap ni Ramon ang singsing at agad na ibinigay ito kay Doña Celestina na tila isang basura, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Frialin. Isang tanong na punong-puno ng pait at matinding determinasyon. Hanggang kailan mo hahayaang sipsipin nila ang iyong dugo bago mo ipakita sa kanila kung sino ang tunay na reyna na kanilang minaliit? Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila walang pakundangang tumagos sa maruruming bintana ng mansyon. Inilalantad ang bawat alikabok na lumulutang sa hangin. Para kay Frialin, ang liwanag na yon ay hindi nagdulot ng pag-asa. Bagkus ay nagsilbing isang malaking lente na lalong nagpalinaw sa kanyang abang kalagayan. Ang kanyang daliri, kung saan minsan ay nakasuot ang singsing ng pag-ibig, ay mayroon na lamang maliit na sugat mula sa karayom at bakas ng pangungulila. Abala siya sa pagbubuhat ng mabibigat at makakapal na kurtina patungo sa likod bahay nang salubungin siya ni Doña Celestina. Ang mukha ng matanda ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas, tila sinusuri ang bawat galaw ng kanyang manugang. Iyan, dahan-dahan lang, Frialin. Baka mamahulog pa yan at lalo ka lang maging pabigat sa mga gawain dito. Ang boses ni Doña Celestina ay may halong pagkukunwaring pag-aalala, isang matamis na lason na mas masakit pa sa anumang sigaw. Ipinagbilin ko sa mga katulong na sila na ang gumawa niyan, pero naisip ko, mas maganda kung ikaw ang gagawa para naman maramdaman mong may silbi ka pa rin sa pamamahay na ito. Hindi kumibo si Frialin. Inilapag niya ang mga kurtina sa isang malaking palanggana. Ang bawat hibla ng tela
ay tila may dalang bigat ng 10 taong pagtitiis. Ang amoy ng alikabok at lumang tela ay pumuno sa kanyang ilong, ngunit mas matindi ang amoy ng pagkaapi na matagal nang nanuot sa kanyang kaluluwa. Huwag mong isipin na pinapahirapan kita, Hija. Ginagawa ko ito para sa'yo. Tiningnan ni Doña Celestina ang mga kamay ni Frialin na nagsisimula ng mamula sa pagkuskos. Kailangan mong matutong maging masinop at masipag. Iyan ang kulang sa'yo. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ka magawang mahalin ng lubusan ng anak ko. Puro ka lang pag-ibig at pangarap, pero kulang ka sa gawa. Dapat nga ay magpasalamat ka pa at hinayaan ka naming manatili dito kahit na isa ka ng malaking kahihiyan sa pangalan ng mga De la Cruz. Ang mga salita ay tumarak sa puso ni Frialin. Iyon ang sining ni Doña Celestina. Ang baluktutin ng katotohanan hanggang sa ang biktima mismo ang maniwala na siya ang may kasalanan. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, habang ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo at ang sakit ng kanyang daliri ay kumikirot, nagsimulang magduda si Frialin sa kanyang sarili. Baka nga totoo ang sinasabi niya. Baka nga ako ang may pagkukulang. Habang siya ay nakaluhod at naglalaba, isang makintab na pulang kotse ang pumarada sa tapat ng mansyon. Mula roon ay bumaba si Bianca. Nakasuot ng puting bestida na tila isang anghel, ngunit ang kanyang ngiti ay para sa isang demonyo. May dala siyang malaking paper bag at taas noo, itong lumapit sa kanila. Good morning, tita. Dala ko po pala yung mga damit na hindi ko na ginagamit. I was about to donate them, but then I remembered Frialin. Baka mas kailangan niya ito. Ang boses ni Bianca ay puno ng sarkasmo na binalot sa pekeng kabutihan. Inilabas niya mula sa supot ang mga damit, makukulay, luma, at ang ilan ay may bahid na ng kupas. Ito, Frialin. Para naman may maisuot kang bago. Nakakaawa ka namang tingnan sa suot mo. Para kang basahan na pinulot sa tabi-tabi. Sa isang sulok ng hardin, nakaupo si Ramon sa isang mesa. Nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Pinanood niya ang buong pangyayari na tila isang nakakaaliw na palabas sa umaga. Wala siyang ginawa. Walang sinabi. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamatinding pagsang-ayon sa lahat ng pang-aapi na natatanggap ng kanyang asawa. Sa gitna ng kahihiyan, isang mainit na kamay ang humawak sa siko ni Frialin. Paglingon niya, nakita niya si Nanay Isabel, ang matandang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa mga De la Cruz. Walang salitang namutawi sa bibig ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng habag. Isang bahagyang pagpisil sa kanyang braso, ang tanging nagawa nito bago mabilis na bumalik sa loob ng bahay. Ang maliit na gestong yun ay tila isang patak ng tubig sa isang tuyong lupa. Hindi sapat para diligan ang buong halaman, ngunit sapat para ipaalala na may buhay pa. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Frialin. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, sa maliit na silid na para sa mga katulong. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang luma at lukot na litrato. Larawan iyon ng isang matandang lalaki na may marangal na tindig at mga matang puno ng karunungan, ang kanyang lolo Esteban. Ito ang tanging larawan na nagpapaalala sa kanya kung sino siya talaga bago siya naging isang De la Cruz. Habang pinagmamasdan niya ang larawan, isang mahinang usapan mula sa labas ng kanyang pinto ang narinig niya. Boses yun ni Ramon. Kausap ang isang tao sa telepono. Oo, sigurado na ako. The house is old, but the lot is prime property. Ibebenta ko na ito sa lalong madaling panahon. We need the cash for the new resort project with Bianca's family. Don't worry about Frialin, wala siyang alam sa mga papeles. Akala niya, sa akin nakapangalan ang lahat. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na bumagsak sa dibdib ni Frialin. Ang bahay. Ang nag-iisang bahay na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang lupang pagmamay-ari ng angkan ng mga Reyes. Ang tahanang ipinagkatiwala niya kay Ramon dahil sa bulag na pagtitiwala.
Ang huling piraso ng kanyang pagkatao na hindi pa nila nakukuha. At ngayon, ipagbibili ito na parang isang lumang kasangkapan. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis, isang malakas at nakakabinging ritmo sa katahimikan ng gabi. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Sa sandaling iyon, napagtanto niya, hindi na lang ang kanyang dignidad ang tinatapak-tapakan ng mga De La Cruz. Ngayon, pati ang kanyang nakaraan ay gusto na nilang burahin. Ang mga salita ni Ramon na narinig niya kagabi ay tila isang mapait na lason na dahan-dahang kumalat sa buong sistema ni Frialin. Hindi siya nakatulog. Ang bawat sulok ng madilim niyang silid ay puno ng mga multo ng kahapon, mga pangakong napako, at mga pangarap na isa-isang sinunog ng katotohanan. Ang planong pagbebenta sa bahay na yon ay hindi lamang isang transaksyon sa negosyo. Ito ay ang tuluyang pagbura sa kanyang pagkatao, ang huling hibla na nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Ang alaala ng gabing iyon ay tila isang susi na marahas na nagbukas sa isang kinakalawang na baul sa kanyang isipan. Bumalik siya sa isang gabi, 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanilang apartment noon ay maliit. Ang mga kasangkapan ay luma, ngunit ang hangin ay puno ng pag-asa. Si Ramon, na nooy isang binatang puno ng pangarap, ay nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga papel at kalkulasyon. Ang kanyang mukha ay guhit-guhit ng pag-aalala. Ang kanyang maliit na kumpanya ay nasa bingit ng pagkalugi. Wala na, Fria. Ubos na ang lahat, anito. Ang boses ay basag. Kailangan ko ng malaking halaga para maisalba ang lahat. Kung hindi, mawawala ang pinaghirapan natin. Noon, walang pag-aalinlangan. Tumayo si Frialin. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy na nara, ang tanging pamana sa kanya ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, sa ibabaw ng pulang pelus, ay naroon ang mga alahas ng kanyang ina. Isang kwintas na perlas, mga hikaw na may brilyante, at isang gintong pulseras. Ang mga ito ay hindi lamang basta palamuti. Ang mga ito ay mga piraso ng kasaysayan ng kanilang pamilya, mga simbolo ng pagmamahal na ipinasa sa kanya. Ibinenta ni Frialin ang lahat ng iyon nang walang panghihinayang. Ang halagang nakuha niya ay hindi maliit. Inilagay niya ang sobrang puno ng pera sa nanginginig na mga kamay ni Ramon. Para sa pangarap mo, mahal ko. Para sa atin. Ang tanging hiling ko lang, huwag mo sanang kalimutan kung saan tayo nagsimula. Niyakap siya ni Ramon ng mahigpit. Ang mga luha nito ay bumasa sa kanyang balikat. Pangako, Fria, hinding-hindi ko kakalimutan. Itong sakripisyo mo ang magiging pundasyon ng ating kinabukasan. Ang init ng yakap na yon ay naging yelo na ngayon sa kanyang kasalukuyan. Ang pangakong yon ay naging isang malaking kasinungalingan. Nagpasya siyang harapin si Ramon kinaumagahan. Naabutan niya itong nag-aalmusal sa hardin habang binabasa ang balita sa kanyang tablet. Sa tabi niya ay si Bianca, abala sa pagpipinta ng kanyang mga kuko. Lumapit si Frialin, ang puso niya ay kumakabog. Ramon, maaari ba tayong mag-usap? Tumingala si Ramon. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tungkol saan? Kung tungkol yan sa allowance mo, sinabi ko na kay mama na huwag ka nang bigyan. You don't deserve it. Hindi iyon. Gusto ko lang sanang alalahanin. Naaalala mo pa ba noong nagsisimula pa lang tayo? Noong halos mawala na ang lahat? Noong ibinenta ko ang mga alahas ni mama para sa kumpanya? Isang malakas na halakhak ang kumawala sa bibig ni Ramon. Isang tunog na mas masakit pa sa isang sampal. Napatingin sa kanya si Bianca na may ngisi sa labi. That? Yun ba ang gusto mong pag-usapan? Frialin, grow up. That was a long time ago. At para maging malinaw, iyon ay isang maliit na bagay lang kumpara sa lahat ng ibinigay ko sa'yo. This house, the food you eat, the air you breathe inside this mansion, utang mo lahat sa akin yan. So,
Don't you dare bring up that little sacrifice of yours as if you saved the world. It was nothing. Maliit na bagay. Ang dalawang salitang iyon ay tila isang bomba na sumabog sa loob ni Frialin. Pakiramdam niya ay nahilo siya. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. Ang pundasyon na pinanghahawakan niya sa loob ng 10 taon ay gumuho sa isang iglap. Ang sakripisyong itinuring niyang sagrado ay isa lamang palang walang kwentang butil ng buhangin sa paningin ng lalaking minahal niya. Oh, how dramatic. Tumayo si Bianca at lumapit kay Frialin. Hawak ang isang damit na kulay abo. Simple at walang korte. Isang uniforme. By the way, Frialin, I need a favor. Pinapatahi ko itong uniform para sa bago naming katulong, pero hindi ko sigurado sa sukat. Can you try it on for me? Parehas naman kayo ng katawan, di ba? Medyo payat, para lang makita ko kung tama ang pagkagawa. Hindi na ito isang pakiusap, kundi isang utos. Sa ilalim ng mapanuring tingin ni Ramon at Bianca, walang nagawa si Frialin, kundi kunin ang damit at pumasok sa kanyang silid. Nang siya ay humarap sa isang maliit at basag na salamin sa dingding, ang kanyang refleksyon ay tila isang estranghero. Ang damit ay maluwag, ang kulay ay maputla. Ito ang isinusuot ng mga taong nagsisilbi. Ito na ba siya ngayon? Isang anino na walang sariling pagkakakilanlan? Hinaplos niya ang basag sa salamin, na tila hinahaplos ang sarili niyang basag na kaluluwa. Sa isang iglap ng pagsuway, inayos niya ang kanyang buhok. Itinali niya ito ng maayos, isang maliit na kilos ng pagbawi sa sariling dignidad. Sa sandaling iyon, ang kanyang lumang telepono na nakatago sa ilalim ng kama ay umiling at nagbuga ng mahinang ugong. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Sa una, nag-atubili siya, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Ang mahina niyang sagot. Isang kalmado at profesional na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Frialin, this is Attorney Lorenzo Velez. Ang pangalan ay nagdulot ng kuryente sa kanyang buong katawan. Oras na, Frialin. Hinihintay ka na ng iyong lolo. Ang pangalan ng kanyang lolo. Ang pangalan na tila isang bawal na salita sa loob ng 10 taon. Ang pangalan na kumakatawan sa isang mundong kanyang tinalikuran. Sa isang iglap, ang basag na refleksyon sa salamin ay tila nabuo muli. Hindi dahil sa himala, kundi dahil sa isang pangako ng pagbabago na dala ng isang simpleng tawag. Ang tawag mula kay Attorney Lorenzo Velez ay hindi lamang isang simpleng pag-uusap. Ito ay isang pisi na inihagis sa isang taong malapit ng malunod sa dagat ng kawalan ng pag-asa. Kinabukasan, sa ilalim ng pagkukunwaring mamamalengke, maingat na umalis si Frialin sa mansyon. Bawat hakbang niya palayo sa malaking gate na yon ay tila isang maliit na tagumpay, isang paghinga ng sariwang hangin matapos ang 10 taong pagkakasakal. Ang kanilang tagpuan ay hindi isang makintab na opisina ng isang abogado, kundi sa loob ng lumang simbahan ng Quiapo. Ang amoy ng mga natutunaw na kandila at ang mahinang bulong ng mga nagdarasal ay lumikha ng isang kapaligiran na sagrado at ligtas. Sa isang sulok, sa ilalim ng imahen ng Poong Nazareno, naghihintay ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, nakasuot ng simpleng barong at may dalang isang itim na leather briefcase. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng malasakit. Attorney Velez, ang mahinang bati ni Frialin. Frialin. O dapat kong sabihing, Senyorita Reyes, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ng abogado. Ikinagagalak kitang makita mo. Naupo sila sa isang mahabang bangko na yaris sa kahoy. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Hinayaan ni Attorney Lorenzo si Frialin na damihan ang katahimikan at kabayan ng ilugan na tila binibigyan siya ng pagkakataong ihanda ang sarili sa bigat ng katotohanang malapit na niyang harapin. Dahan-dahang binuksan ng abogado
ang kanyang briefcase. Inilabas niya ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Ang mga ito ay hindi basta papel. Ang mga ito ay mga sandata. Matagal ka nang hinahanap ng lolo mo, Frielin. Mula nang umalis ka, hindi siya tumigil. Ngunit iginalang niya ang desisyon mong mamuhay ng simple. Ang hindi niya alam, ang simpleng buhay na pinangarap mo ay magiging isang impyerno. Inabot ni Attorney Lorenzo ang isang dokumento sa nanginginig na mga kamay ni Frielin. Ito ay isang titulo ng lupa. Ang pangalan na nakasulat bilang may-ari ay hindi Ramon de la Cruz, kundi ang kanyang ina, si Amelia Reyes. Ang lupa kung saan nakatayo ang buong gusali ng De La Cruz Technologies ay pagmamay-ari ng pamilya ninyo. Ipinahiram ito ng lolo mo kay Ramon bilang tulong noong nagsisimula pa lang siya. Sa ilalim ng kasunduang kapag lumago na ang negosyo, ibabalik niya ito. Ngunit sa halip na ibalik, ginamit niya ito bilang collateral sa bangko para makakuha ng mas malaking utang nang hindi ninyo nalalaman. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Frielin. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Ramon, ang imperyong itinayo niya na siyang ginagamit niyang sandata para tapak-tapakan siya, ay nakatayo pala sa pundasyong pagmamay-ari niya. Ang kabalintunaan ay napakasakit. At hindi lang iyan. Inilatag ni Attorney Lorenzo ang isa pang set ng mga papel. Ito ay mga bank statement at investment portfolio. Ang perang ginamit ni Ramon para palaguin ang kumpanya. Ang malaking bahagi ng kapital na ipinang-utang niya ay nagmula sa isang anonymous investor na matagal nang sumusuporta sa kanya. Ang investor na yon ay walang iba kundi ang iyong lolo, si Don Esteban Reyes. Ginawa niya iyon dahil akala niya ang pagtulong sa negosyo ni Ramon ay pagtulong din sa iyo. Napahawak si Frielin sa kanyang bibig. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng kayamanan at kapangyarihan ng mga De La Cruz ay isang malaking ilusyon, isang kastilyong buhangin na itinayo sa kabutihan ng mga taong kanilang inaapi. Ngayon, nasa iyo ang desisyon, Frielin. Ang sabi ng abogado, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Kung gugustuhin mo sa isang pirma mo lang, mababawi natin ang lahat. Ang lupa, ang pera, ang kumpanya, lahat. Pero kailangan mong maging matatag. Ang pagbawi sa kung ano ang sayo ay hindi madali. Lalabanan ka nila, sasaktan ka nila. Gagamitin nila ang lahat para sirain ka. Handa ka na ba? Tinitigan ni Frielin ang mga dokumento. Ang bawat letra at numero ay tila sumisigaw ng katarungan. Ang mga ito ay hindi lamang mga legal na papel. Ang mga ito ay ang kanyang kalayaan, ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang hinaplos ang selyo ng pamilya Reyes na nakatatak sa dulo ng isang dokumento. Ang simbolo ng agila na may hawak na pluma. Isang simbolo ng kapangyarihan at karunungan. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong damdamin. Determinasyon. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang apoy na ngayon lang muling sumiklab. Handa na po ako. Nang siya ay umuwi, dala ang mga kopya ng dokumento na maingat na nakatago sa ilalim ng mga gulay sa kanyang bayong. Pakiramdam niya ay isa na siyang ibang tao. May bigat sa kanyang puso, ngunit ito ay bigat ng kapangyarihan, hindi ng pagdurusa. Ngunit ang kanyang bagong tatag ay agad na sinubok. Pagpasok niya sa kanyang maliit na silid, isang pamilyar na anino ang nakatayo sa gitna. Ang kanyang puso ay bumagsak. Doon nakatayo si Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit. At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang piraso ng papel na nahulog mula sa kanyang unan kaninang umaga. Ang lumang litrato ng kanyang lolo Esteban. Sino ang matandang ito? Frielin. Ang tanong ng biyanan. Ang bawat salita ay may bahid ng pagbabanta. At bakit meron kang litrato niya na itinatago mo
Bakit mo itinatago ang litrato ng isang lalaking hindi namin kilala? Meron ka bang ibang lalaki, Frialin? Ganoon ka na ba kawalang utang na loob? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, eto ka't naglilihim sa amin. Sa loob-loob ni Frialin, isang bahagi niya ang gustong sumigaw ng katotohanan. Gusto niyang isampal sa mukha ng matanda na ang lalaking nasa larawan ay mas makapangyarihan pa sa buong angkan nila. Ngunit pinigilan siya ng alaala ng mga salita ni Atty. Lorenzo. Kailangan mong maging matatag. Gagamitin nila ang lahat para sirain ka. Ito na yun, ang unang pagsubok. Alam niyang anumang salita na lalabas sa kanyang bibig ay gagamitin laban sa kanya. Kaya't pinili niya ang pinakamatalinong sandata sa ngayon, ang kahinaan. Dahan-dahan siyang yumuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sahig. Lolo ko po yan, Mama. Ang tinig niya ay mahina at nanginginig. Puno ng pinaghalong takot at lungkot. Matagal na po siyang pumanaw. Kaya ko lang po itinago ang litrato niya ay dahil siya na lang po ang natitirang alaala ng aking pamilya. Isang malakas na halakhak ang kumawala sa bibig ni Doña Celestina. Ngunit ito'y walang bakas ng saya. Puno ito ng pang-aalipusta. Pamilya? Anong pamilya ang sinasabi mo? Ang pamilya mo ay kami. Kami ang kumupkop sa'yo. Kami ang nagbigay sa'yo ng pangalan. Huwag mo nang balikan pa ang basurang pinanggalingan mo. Ang pamilya mong yon ang nag-iwan sa'yo sa lansangan. Lumapit pa ang matanda at sa isang mabilis na kilos, marahas niyang pinunit ang lumang litrato. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila tunog din ng pagkapunit ng puso ni Frialin. Ang mga piraso ng mukha ng kanyang lolo ay isa-isang nahulog sa sahig, tinatapakan ng mamahaling sapatos ng kanyang biyenan. Iyan ang nararapat sa mga walang kwentang alaala. Ang dapat mo lang alalahanin ay ang utang na loob mo sa amin. At para patunayan ang iyong katapatan, doble ang gagawin mong trabaho dito sa bahay. Ikaw ang maglilinis ng buong mansyon. Ikaw ang magluluto. Ikaw ang maglalaba. Walang tutulong sa'yo. Naiintindihan mo ba? Hindi sumagot si Frialin. Nanatili siyang nakalipo. Pinipigilan ang nagbabadyang mga luha. Ang pananahimik niya ay lalong nagpagalit sa matanda. Sumagot ka. Bingi ka ba? Sa pag-angat ng ulo ni Frialin, ang kanyang mukha ay isang perfectong larawan ng isang taong talunan at durog. Opo, Mama. Naiintindihan ko. Ngunit sa likod ng mga matang yon, na tila isang maamong tupa, isang lobo, ang dahan-dahang nagigising. Alam niyang ang pinulit ni Doña Celestina ay isang kopya lamang. Ang original na litrato, kasama ang mga tunay na dokumento, ay ligtas na nakatago sa isang lugar na hinding-hindi mahahanap ng mga De La Cruz. Ang bawat pang-aalipusta, bawat masasakit na salita, ay hindi na isang sugat, kundi isang gatong na nagpapaliyab sa apoy ng kanyang determinasyon. Nagkunwari siyang pinipulot ang mga piraso ng litrato sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pagbiyak. Ngunit ang bawat piraso ay tila isang piraso ng isang puzzle na kanyang binubuo. Ang puzzle ng kanilang pagbagsak. Nang makita ni Doña Celestina ang anyo ng kanyang manugang durog, talunan, at walang kalaban-laban, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Iyon ang gusto niyang makita. Iyon ang nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Tatalikod na sana siya para iwan si Frialin sa kanyang pagdurusa nang biglang may pumasok sa silid. Si Ramon. Nakikita niya ang nagkalat na piraso ng litrato sa sahig at ang umiiyak niyang asawa. Ang kanyang mukha ay agad na nagdilim. Anong nangyayari dito, Mama? Bago pa man makasagot si Frialin, isang napakagaling na pag-arte ang ginawa ni Doña Celestina. Bigla siyang nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang asawa mo. Sinisigawan niya ako. Nagagalit siya dahil lang sa isang lumang litrato. Ang puso ko, parang hindi ko na kaya.
At sa isang perpektong tiyempo, ang mga mata ng matanda ay pumikit at ang kanyang katawan ay marahang bumagsak sa sahig na tila nawalan ng malay. Isang eksenang karapat-dapat sa pinakamahusay na aktres. "Mama!" Ang sigaw ni Ramon ay puno ng pag-aalala at galit. Tumingin siya kay Frialin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Anong ginawa mo sa nanay ko, Frialin? Hayop ka. Wala kang puso." "Frialin, pagkatapos ng lahat ng ipinakita namin sa'yo, ganito pa ang isusukli mo sa nanay ko?" Ang boses ni Ramon ay parang isang dagundong ng kulog na yumanig sa buong silid. Puno ng puot na tila hindi na magagamot ng anumang paliwanag. Agad niyang binuhat si Doña Celestina na tila isang marupok na estatwa, habang ang matanda ay patuloy sa kanyang mahusay na pag-arte. Nakapikit ang mga mata at bahagyang nakabukas ang bibig. Humihinga ng mababaw upang lalong magmukhang biktima. Hindi makagalaw si Frialin sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa pagpulot ng mga pinunit na piraso ng litrato ng kanyang lolo. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na ang lahat ay isang malaking palabas. Ngunit ang salita ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Bago pa siya makapunga, ang palad ni Ramon ay dumapo ng buong lakas sa kanyang pisngi. Ang epekto ng pagtama ay nagdulot ng isang matinding init na mabilis na kumalat sa kanyang mukha, at ang kanyang pandinig ay tila napuno ng isang mahabang ulo na nagpabaling sa kanyang piling. Hindi yun ang unang pagkakataon na sinaktan siya ni Ramon. Ngunit yun ang unang pagkakataon na naramdaman ni Frialin na ang bawat hibla ng pagmamahal na ipinaningin sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng nalanta at namatay. Ang pananakit na pisikal ay mabilis na humupa, ngunit ang hapdi ng kawalan ng tiwala at ang bigat ng kawalan ng katarungan ay nanatiling nakabaon sa kanyang kaluluwa. "Lumabas ka, ngayon din." Ang utos ni Ramon ay walang pasubali. "Ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay na ito. Wala kang utang na loob. Ibinibigay ko sa iyo ang bawat luho, ang bawat kailangan mo. Tapos ito ang gagawin mo sa pamilya ko? You have 24 hours, Frialin. Mag-impake ka na. At huwag ka nang babalik sa sandaling iyon." Pumasok si Bianca sa silid. May dalang baso ng tubig at isang nakakalokong ngiti na pilit niyang itinago sa likod ng pagpupunwaring pag-aalala. "Oh my God, Ramon, is tita okay?" Ang boses ni Bianca ay puno ng tamis na tila ba ayaw makasakit ng tanggal. Lumingon siya kay Frialin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang gusto. "Don't worry, Frialin. Ako na ang bahala rito. I think it's better if you just leave." Masyado mo nang nabigyan ng stress ang pamilya nito. Tumalikod si Frialin ng walang inig. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang pader na ipinatayo niya sa pagitan niya at ng mga taong ito. Naglakad siya patungo sa kanyang maliit na silid. Ang bawat hakbang ay tila may bigat ng 1,000 kilo. Habang binubuksan niya ang kanyang lumang maleta, ang kanyang paningin ay nananatiling tuyo. Wala nang luhang natitira para sa kanila. Habang nag-iimpake, nahanap niya sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang damit ang isang maliit na sobrang kulay kape. May mantsana ng panahon at medyo kupas na ang pagkakasulat ng kanyang pangalan. Ito ang huling liham ng kanyang ina, si Amelia, na ibinigay sa kanya bago ito pumanaw. Noon, hindi niya ito binubuksan dahil natatakot siyang harapin ang sakit ng nakaraan. Ngunit sa sandaling ito ng kabiguan, tila ito na lamang ang kanyang tanging kakapitan. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay maayos at elegante. Bawat kurba ng letra ay nagpapaalala sa kanya ng lamig ng boses nito. "Frialin, anak ko." Ang simula ng liham. Kung binabasa mo ito, marahil ay dumating na ang panahon na kailangan mong malaman ang katotohanan. Hindi tayo nagtago dahil tayo ay mahirap o may kinatatakutan.
Nagtago tayo dahil ang pangalang Reyes ay may dalang bigat na hindi ko nais na pasanin mo ng maaga. Ang lolo mo ay isang mabuting tao, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay nagdala ng maraming kaaway. Anak, huwag mong hayaang ang kabutihan ng iyong puso ay maging iyong kahinaan. Tandaan mo na ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat ay dugong maharlika. Mayroon kang karapatang lumaban na pahigpit ang hawak ni Violin sa papel. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila isang mainit na yakap na nagbigay ng bagong lakas sa kanyang nanghihinang loob. Ang bawat pangungusap ay nagpatingkad sa kanyang alaala. Ang mga sandali ng karangyaan na dahan-dahan niyang kinalimutan para sa pag-ibig na walang halaga. Inubos ni Violin ang gabi sa pag-aayos ng kanyang mga kakaunting gamit. Sa bawat tupi ng tela, tila may isang bahagi ng kanyang lumang buhay ang kanyang iniiwan. Bago sumikat ang araw, bit-bit ang kanyang maleta, lumabas siya ng mansyon. Tumigil siya saglit sa tapat ng malaking gate at lumingon sa bahay na itinuring niyang kulungan sa loob ng 10 taon. Walang sino man ang naghatid sa kanya. Tanging ang malamig na simoy ng hangin sa madaling araw ang kanyang kasama. Sa kanyang isipan, isang matinding panunumpa ang nabubuo. Hindi na siya babalik bilang ang Violin na tinitapakan. Kung ang gusto nila ay isang kalaban, ibibigay niya ang isang hukbong hindi nila inaasahan. Habang naglalakad siya palayo sa kalsadang puno ng hamog, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa kanyang isipan. Tila isang mitya na handa ng sumabog. Magagawa ba nilang harapin ang galit ng isang babaeng nawalan ng lahat? Kung malalaman nilang ang lahat ng tinatamasa nila ay utang lamang sa kanyang pangalan, ang bawat hakbang ni Violin patungo sa naglalakihang bakal na pintuan ng mansyon ng mga Reyes ay tila isang paglalakbay pabalik sa isang buhay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang paligid ay nababalot ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi nakakasakal kundi puno ng respeto at kasaysayan. Dahan-dahang bumukas ang gate, hindi dahil sa ingay ng makina, kundi dahil sa maingat na pagtulak ng mga tauhang nakasuot ng uniforme, na tila ba matagal na nilang hinihintay ang sandaling ito. Pagkapasok ng kanyang sinasakyang sasakyan sa malawak na hardin, ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang luntiang paligid ay tila humahaplos sa kanyang pagal na katawan. Isang malayo at masaganang mundo mula sa madilim at mapang-aping kusina ng mga De La Cruz. Sa tapat ng pintuan ng mansyon, nakatayo ang isang matandang lalaki na may marangal na tindig. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng ulap at ang kanyang mga mata, bagamat may bakas ng katandaan, ay nagniningning sa talino at awtoridad. Si Don Esteban Reyes. Nang makita niya ang kanyang apo na bumababa mula sa sasakyan, ang kanyang labi ay bahagyang nanginig at ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang baston ay humigpit. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa isang sulyap lamang, naramdaman ni Violin ang lahat ng pagmamahal na ipinagkait sa kanya sa loob ng 10 taon. Lolo, ang tanging nasambit ni Violin, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong saya at pighati. Maligayang pagbabalik, Violin. Welcome home, my queen. Ang boses ni Don Esteban ay malalim at puno ng emosyon. Lumapit ang matanda at niyakap ang kanyang apo ng mahigpit. Isang yakap na tila muling bumubuo sa mga pira-pirasong bahagi ng kaluluwa ni Violin. Pinatawad na kita noon pa, Hija. Ang mahalaga ay narito ka na. Hinding-hindi ko nahahayaang may humawak sa kahit isang hibla ng iyong buhok upang saktan ka. Ipinasok ni Don Esteban si Violin sa loob ng mansyon, kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto at mahahalagang kahoy. Dinala siya sa isang malawak na silid na sadyang inihanda para sa kanya. Ang silid na iniwan niya noong siya ay nagpasyang sumama kay Ramon. Doon, ang bawat kagamitan ay tila nagsasabi ng kanyang tunay na halaga. Inutusan ni Don Esteban ang mga katulong na ihanda ang pinakamasarap na pagkain at ang pinakamalambot na damit na yari sa sutla para sa kanyang apo.
Habang nakaupo si Frialin sa harap ng isang mesang puno ng masasarap na putahe, hindi niya mapigilang mapaluha. Hindi ito mga luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakatikim siya ng pagkain na hindi hinaluan ng pangungutya o panlalait. Ang bawat subo ay tila gamot na nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang sikmura at puso. Pinanood siya ni Don Esteban ng may ngiti habang dahan-dahang iniinom ang kanyang tsaa. I know what they did to you, Frialin. Alam ko ang bawat sampal, bawat paghamak, at bawat patak ng luhang ibinuhos mo sa bahay na yon. Hindi ako nakialam dahil gusto kong ikaw mismo ang makakita ng katotohanan. Ngayon, tapos na ang panahon ng iyong pagtitiis. Ang boses ng matanda ay naging matigas at puno ng determinasyon. Isang malaking piging ang magaganap sa susunod na linggo, ang Reyes Grand Gala. Iimbitahan natin ang lahat ng malalaking tao sa bansa, kabilang na ang mga De La Cruz. Doon, ipapakilala kita bilang ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ito. Napatingin si Frialin sa kanyang lolo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong uri ng ningning. Hindi na ito ang ningning ng isang biktima, kundi ang apoy ng isang reynang handa nang bawiin ang kanyang trono. Gusto ko silang makita, Lolo. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang babaeng itinuring nilang alikabok ay ang siyang nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan nila. Ang boses ni Frialin ay mahinahon, ngunit may dalang bigat na hindi matatawaran. Ngumiti si Don Esteban, isang ngiting puno ng pagmamalaki. Iyan ang apo ko, isang Reyes na hindi sumusuko. Gagawin natin ang lahat ayon sa iyong gusto. Sisiguraduhin nating ang gabi na yon ang magiging huling gabi ng kanilang kaligayahan. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Frialin sa malambot na kama na tila ba nakalutang sa mga ulap, pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga mantsa ng alikabok at dumi mula sa paglalaba at paglilinis. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nananatili ang isang alaala. Isang huling tahi na hindi pa natatapos. Ang tahi na magbubuklod sa kanyang tagumpay at sa kanilang pagbagsak. Isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Tila isang bulong ng hangin sa gitna ng kadiliman. Kapag ang liwanag ng katotohanan ay sumikat na, mayroon pa kayang matitirang anino ang mga De La Cruz upang pagtaguan ang kanilang kahihiyan? Sa loob ng opisina ni Ramon sa De La Cruz Technologies, ang hangin ay tila napuno ng amoy ng mamahaling tabako at ang matinding tensyon ng isang kumpanyang unti-unti nang kinakain ng sariling mga utang. Nakaupo si Ramon sa likod ng kanyang malawak na mesang yari sa salamin. Ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa pagtapik sa gilid ng kanyang upuan. Ang balita tungkol sa pagbawi ng ilang mga pautang sa kumpanya ay nagsisimula ng kumalat at ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata noong nakaraang gabi ay napalitan na ng anino ng pangamba. Ang mahinang pagyanig ng telepono sa ibabaw ng mesa ay naging hudyat ng isang bagong pagkakataon. Isang tawag mula sa kanyang sekretarya ang nagpabatid na ang kinatawan mula sa isang misteryosong grupo ng mga mamumuhunan ay nasa labas na. Sa tabi ni Ramon, si Bianca ay abala sa pag-aayos ng kanyang kolorete. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang ito na ang solusyon sa kanilang mga problema. I'm telling you, Ramon, ito na ang hinihintay natin. If this investor pours in the billions we talked about, hindi na natin kailangan pang mag-alala sa kahit anong bank loan. We can finally build the resort of our dreams. Ang boses ni Bianca ay puno ng tamis at ambisyon. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Nakasuot ng isang napaka-eleganteng suit na tila ba ang bawat hiblan ng tela ay nagkakahalaga ng ginto. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mukha ay isang maskara ng profesionalismo. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Mr. Santiago, ang senior partner ng isang global investment firm na may interest sa tech at real estate. Good morning, Mr. De La Cruz. We have been monitoring your company for a while now.
We see great potential in your expansion plans, especially the resort project. My principals are willing to offer a strategic investment of 5 billion pesos for a minority stake. Ang boses ni Mr. Santiago ay kalmado. Tila ba ang ganoong kalaking halaga ay barya-barya lamang. Ang puso ni Ramon ay tila tumalon sa tuwa. 5 bilyon. Sapat na yon upang bayaran ang lahat ng kanyang obligasyon at gawin siyang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa industriya. Hindi niya napansin na ang mga dokumentong inilapag ni Mr. Santiago ay may mga maliliit na sugnay na sadyang nakatago sa ilalim ng mga legal na salita. Mga sugnay na nagbibigay ng karapatan sa investor na bawin ang lahat sa oras na magkaroon ng issue sa legalidad ng lupa. This is amazing. Santiago, you don't know how much this means to us. Let's finalize the papers immediately. Ang bulalas ni Ramon, ang kanyang takot, ay mabilis na napalitan ng labis na kumpiyansa. Habang nagaganap ang pagdiriwang ni Ramon at Bianca sa kanilang opisina sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang silid na puno ng mga high-tech na monitor, pinapanood ni Frialin ang real-time data ng transaksyong nagaganap. Sa tabi niya ay si Attorney Lorenzo. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang pagpasok ng pirma ni Ramon sa system. He beat the bait, senyorita. Akala niya ay kaligtasan ang pinirmahan niya. Hindi niya alam na yun na ang tali na magsasakal sa kanya kapag nalaman na ang katotohanan tungkol sa titulo ng lupa. Ang boses ni Lorenzo ay puno ng malamig na determinasyon. Tumingin si Frialin sa screen, ang kanyang mukha ay walang bakas ng katuwaan. Ang kanyang puso ay tila naging isang piraso ng yelo na hindi na matutunaw ng anumang init. Ang bawat bilyon na tinanggap ni Ramon ay katumbas ng bawat sampal at bawat pag-alipustang naranasan niya. Hinaplos niya ang kanyang leeg. Tila nararamdaman pa rin ang bigat ng kawalan ng halaga na ipinaramdam sa kanya sa loob ng 10 taon. Hayaan mo siyang magsaya, Lorenzo. Hayaan mong isipin nilang sila ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Ang pagbagsak mula sa itaas ay mas masakit kaysa sa pagbagsak mula sa lupa. Ang boses ni Frialin ay mahinahon ngunit may dalang talim na tila kayang humiwa ng bakal. Sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz ng gabing iyon, naganap ang isang marangyang hapunan. Si Doña Celestina ay abala sa pagpaplano ng mga bagong alahas na kanyang bibilhin, habang si Bianca ay lalong nagiging kampante sa kanyang posisyon sa tabi ni Ramon. Ngunit sa gitna ng kanilang katuwaan, isang eleganteng itim na sobre ang iniabot ng kanilang kasambahay sa gitna ng mesa. Ang sobre ay gawa sa pinakamahal na papel. May selyong ginto ng isang agilang may hawak na pluma, ang tatak ng Reyes Group of Companies. Sa loob ay isang imbitasyon para sa Reyes Grand Gala, ang pinaka-eksklusibong event ng taon, kung saan ang mga pinakamalalaking pangalan lamang ang inimbitahan. Ramon, look! We're invited to the Reyes Gala. Ito na ang pagkakataon nating makilala ang misteryosong matandang Reyes. If we get his blessing, wala nang makakapigil sa atin. Ang boses ni Doña Celestina ay nanginginig sa pananabik. Hindi alam ni Ramon na ang imbitasyong yon ay hindi isang pintuan patungo sa tagumpay, kundi isang tiket patungo sa harapan ng kanyang sariling paghuhukom. Habang hawak niya ang gintong selyo, isang hindi maipaliwanag na kaba ang dumaan sa kanyang sistema, isang pakiramdam na tila may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman. Ang tanong na nananatiling nakatago sa likod ng marangyang sobre ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Kapag ang pintuan ng mansyon ng mga Reyes ay bumukas na para sa inyo, handa na ba kayong harapin ang multo ng nakaraang inyong binaliwala? O lalamunin kayo yun ng sariling kasakiman sa harap ng buong mundo? Sa loob ng isang malawak na silid sa mansyon ng mga Reyes, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-usad ng manipis na sinulid sa makinis na tela ng sutla. Nakaupo si Frialin sa gitna ng silid, pinaliligiran ng mga telang kulay pilak at hating gabi. Hindi tulad noong siya ay nasa madilim na kusina ng mga De La Cruz.
Ang kanyang mga kamay ngayon ay hindi na nanginginig sa takot. Ang bawat tusok ng karayom sa telang hawak niya ay may kasamang katiyakan. Hindi lamang siya gumagawa ng isang gown. Gumagawa siya ng kanyang baluti para sa gabing babago sa lahat. Hinaplos ni Freyaline ang tela. Ang lamig nito ay tila humahalik sa kanyang mga daliri. Naalala niya ang bawat gabi na ginugol niya sa pag-aayos ng mga lumang damit ni na Ramon at Doña Celestina. Ang bawat oras na ginugol niya para lamang makuha ang isang matitigas na salita ng pasasalamat na kailanman ay hindi dumating. Ngunit ngayon, ang disenyong kanyang binuo ay simbolo ng kanyang paglaya. Isang gown na may mga detalye ng borda na tila mga pakpak ng agila. Matatag, malaya, at hindi matitibag. Pumasok si Don Esteban sa silid. Ang tunog ng kanyang baston sa makintab na sahig ay tila isang marangal na ritmo. Tumigil siya sa likod ng kanyang apo at pinagmasdan ang obra nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at bahagyang lungkot para sa mga taong nawala sa buhay ni Freyaline. Napakaganda, Hija. Ang iyong ina ay tiyak na magiging proud sa iyo. Mayroon kang mga kamay na kayang bumuo ng kagandahan mula sa sakit. Ang boses ng matanda ay puno ng pagsinta. Hindi na ako ang babaeng tinitahi ang dangal ng iba, Lolo. Ngayong gabi, ang tahi na ito ay para sa sarili ko. Tugon ni Freyaline nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila nagbubuklod sa kanyang bagong pagkatao. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, ang mansyon ng mga De La Cruz ay puno ng ingay at kaguluhan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nanginginig sa tensyon ng paghahanda para sa Reyes Grand Gala. Si Doña Celestina ay halos hindi mapakali sa pagpili ng kanyang pinakamalaking kwintas na diamante, habang si Bianca ay pabalik-pabalik sa harap ng malaking salamin. Tinitiyak na ang kanyang pulang gown ay sapat na upang agawin ang atensyon ng lahat. Si Ramon ay nakatayo sa balkonahe, hawak ang isang baso ng alak. Bagamat ang kanyang hitsura ay maayos at elegante sa kanyang itim na tuxedo, mayroong hindi maipaliwanag na kaba na gumagapang sa kanyang dibdib. Ang bawat pag-ihip ng hangin sa gabi ay tila may dalang bulong na hindi niya maintindihan. Bakit parang may mali? Bakit sa kabila ng 5 bilyong pisong investment na kanyang natanggap, pakiramdam niya ay may nakatitig sa kanya mula sa dilim? Ramon, stop overthinking. This is our night. Kapag nakaharap na natin si Don Esteban, lahat ng kaba mo ay mawawala. We are the new stars of the business world. Ang pagalo ni Bianca habang humahawak sa braso ni Ramon, ngunit ang kislap sa mga mata ni Bianca ay puno ng kasakiman. Isang bagay na hindi na napapansin ni Ramon dahil sa sarili niyang ambisyon. Nang sumapit ang oras, ang bawat sasakyan na dumarating sa venue ng gala ay tila mga hiyas na naglalakbay sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod. Ang ballroom ng Grand Plaza ay nababalot ng ginto at kristal. Ang bawat tunog ng sapatos sa marmol na sahig at ang mahinang pag-uusap ng mga piling panauhin ay lumilikha ng isang atmosfera ng kapangyarihan at yaman. Pagbaba ni na Ramon mula sa kanilang sasakyan, agad silang sinalubong ng mga flash ng kamera. Itinaas ni Ramon ang kanyang ulo, pilit na ibinabalik ang kanyang dating kumpiyansa. Naglakad sila papasok, handang makipagsabayan sa mga pinakamalalaking pangalan sa bansa. Doña Celestina was smiling widely, taking in all the attention she felt she deserved. Ngunit sa loob ng ballroom, habang ang musika ay dahan-dahang umaagos sa bawat sulok, ang lahat ay tila naghihintay sa isang bagay o sa isang tao. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa misteryosong tagapagmana ng mga Reyes ay tila apoy na mabilis na kumakalat. Sa likod ng malaking kurtina sa itaas na palapag, nakatayo si Freyaline. Nakasuot na siya ng kanyang gown na kulay pilak. Ang mga diamanteng palamuti sa kanyang buhok ay tila mga bituin na bumagsak mula sa langit. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng emosyon, ngunit ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong lakas. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay.
Ang mga kamay na minsan ay puno ng sugat mula sa paglalaba at pagtatahi para sa mga taong nasa ibaba ngayon. Handa ka na ba, senyorita? Ang mahinang tanong ni Attorney Lorenzo na nasa kanyang tabi. Huminga ng malalim si Frialin. Ang bawat alaala ng sampal, ng paghamak at ng pagkait sa kanya ng dangal ay dumaan sa kanyang isipan sa loob ng 1 segundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nasaktan. Ang mga alaalang iyon ay nagsilbing hagdan patungo sa pintuan na malapit na niyang buksan. Hindi lang ako handa, Lorenzo. Ako ay nananabik na makita kung paano guguho ang kanilang mundo sa harap ng katotohanang matagal nilang binaliwala. Dahan-dahang humakbang si Frialin patungo sa gilid ng hagdanan kung saan ang lahat ng ilaw ay nakatuon. Ang kanyang bawat paggalaw ay puno ng grasya na tanging isang tunay na Reyes lamang ang nagtataglay. Isang hakbang at ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa katahimikan ng ballroom habang ang lahat ay tumitingala. Sino ang babaeng ito na tila may dala ng buong liwanag ng gabi? At bakit ang kanyang mga mata ay tila nakatitig sa kaluluwa ng bawat isa? Ang bawat bulong sa loob ng malawak na ballroom ay tila biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding katahimikan na tanging ang tibok ng mga puso ng mga panauhin ang tila nangingibabaw. Sa tuktok ng maringal na hagdanang yari sa puting marmol, tumayo ang isang figura na tila hinabi mula sa mga bituin at liwanag ng buwan. Ang gown na kulay pilak ni Frialin ay kumikislap sa bawat paggalaw ng mga diamanteng nakakabit dito, habang ang kanyang tindig ay puno ng dangal na tila isang reynang nagbabalik upang bawiin ang kanyang kaharian. Dahan-dahan siyang bumaba, ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng 1,000 alaala. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko sa takot, ngayon ay nakatingin ng diretsyo, tila tumatagos sa kaluluwa ng bawat taong naroroon. Ang mga lente ng mga kamera ay walang tigil sa pagkuha ng kanyang bawat galaw. Ang bawat pagkislap ng liwanag ay tila nagpapatunay na ang aninong dati ay tinitapakan ay naging isang maningning na katotohanan. Sa ibaba, malapit sa buffet table, halos mabitawan ni Ramon ang kanyang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Ang babaeng nakikita niya ay may mukha ng kanyang asawa. Ang asawang pinalayas niya sa gitna ng ulan. Ang asawang itinuring niyang basahan. Ngunit ang aura, ang kapangyarihan, at ang ningning na dala nito ay isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Wait, is that? No, imposible. Ang pabulong na sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na kaba. Si Bianca na nakakapit sa braso ni Ramon ay naramdaman ang panlalamig ng balat ng lalaki. Tumingala rin siya at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Ang insecurity na matagal na niyang itinatago ay tila sumabog sa kanyang dibdib. Ang babaeng nasa hagdanan ay hindi lamang maganda. Ito ay isang uri ng kagandahan na nagpapamukha sa kanya na isang murang imitasyon lamang. Sino siya, Ramon? Bakit kamukha niya ang babaeng yon? Ang tanong ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pait at takot. Habang papalapit si Frialin sa gitna ng ballroom, ang mga tao ay kusang nagbibigay ng daan. Ang bawat paggalaw ng kanyang tela ay lumilikha ng isang mahinang tunog ng pagkiskis sa sahig. Tila isang bulong ng nakaraan na humihingi ng katarungan. Tumigil siya ilang metro, ang layo mula kina Ramon at Doña Celestina. Ang matanda ay tila estatwang nakatayo. Ang kanyang kwintas na diamante ay tila naging mabigat sa kanyang leeg habang nakatitig sa manugang na kanyang inalipusta. Nagtagpo ang mga mata ni na Frialin at Ramon. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay tila naglaho para kay Ramon. Nakita niya ang bawat gabi na binaliwala niya si Frialin, ang bawat sampal na ibinigay niya, at ang bawat salitang nakakasakit na ipinukol niya.
Ngunit sa mga mata ni Frialin, wala siyang nakitang galit. Ang nakita niya ay isang malalim at malamig na dagat ng kawalan ng pakialam, isang bagay na mas masakit pa sa anumang puot. Frialin? Ang mahinang tawag ni Ramon. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Bago pa man makasagot si Frialin, isang matandang lalaki na may marangal na tindig ang lumabas mula sa likod ng mga kurtina at tumayo sa tabi ng dalaga. Si Don Esteban Reyes. Hinawakan niya ang kamay ni Frialin at inalikan ito ng may labis na pagmamahal bago humarap sa lahat ng panauhin. Mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, ang boses ni Don Esteban ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng awtoridad at pagmamalaki. Ngayong gabi, ang Reyes Group ay may mahalagang anunsyo. Matagal kong itinago ang hiyas na ito upang protektahan siya mula sa mga taong walang ibang alam kundi ang manira. Ngunit ang ginto, gaano man ibaon sa putik, ay muling kikinang. Inakay ni Don Esteban si Frialin sa gitna ng stage. Inilibot niya ang kanyang paningin sa lahat, ngunit ang kanyang huling tingin ay nanatili sa nanginginig na pamilya De La Cruz. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking kaisa-isang apo, ang babaeng magpapatuloy ng aking legasya at ang tanging tagapagmana ng buong Reyes Empire. Ang nag-iisang senyorita Friday Reyes. Ang tunog ng mga palakpakan ay tila isang malakas na bagyong dumarating. Ngunit para kay Ramon, Doña Celestina at Bianca, ang bawat tunog ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang babaeng kanilang minaliit, ang babaeng kanilang pinalayas, ay siya palang may-ari ng lahat ng bagay na kanilang pinapangarap. Si Frialin ay bahagyang yumuko. Isang ngiti na tila isang talimang sumilay sa kanyang labi habang nakatitig ng diretso kay Ramon. Isang tanong ang nanatiling nakabukid sa isipan ni Ramon habang ang kanyang mundo ay nagsisimula ng gumuho. Paano mo hihingi ng patawad sa isang reynang ikaw mismo ang nagtangkang paslangin ng kaluluwa? Ang bawat palakpakan na umalingaw sa loob ng ballroom ay tila mga saksak sa pandinig ni Ramon. Nakatayo siya doon, naninigas, habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahaling tuksido. Ang mundong binuo niya sa loob ng 10 taon ay tila isang marupok na salamin na ngayon ay nagpapakita na ng mga unang laman. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Ang pagpapakilala sa tunay na pagkatao ni Frialin ay simula pa lamang ng kanyang paghuhukom. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating pagdiriwang, ang boses ni Don Esteban ay muling pumailan lang, mas malamig at mas matalim kaysa kanina. Nais naming ipakita sa inyo kung anong uri ng sakripisyo ang pinagdaanan ng aking apo upang maprotektahan ang mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Sa isang iglap, ang malalaking digital screen sa bawat sulok ng ballroom ay nagliwanag. Hindi ito mga graph ng kumpanya o mga plano sa negosyo. Ang lumitaw ay ang malabong kuha mula sa mga nakatagong kamera sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz. Ang unang video ay nagpakita kay Frialin sa kusina. Nakayupo habang tinitiis ang mga masasakit na salita ni Doña Celestina. Kitang-kita ang pagtabig ng matanda sa kamay ng dalaga, ang pagtalsik ng karayo, at ang pagpatak ng dugo sa puting tela. Ang mabilis na paghigop ng hangin ng mga panauhin ay lumikha ng isang kolektibong tunog ng pagkabulantang sa buong silid. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng mga titig na puno ng pagkabuhi patungo sa pamilya De La Cruz. Sinundan ito ng isa pang video, ang gabi kung kailan sinampal si Frialin at pinalaya siya sa gitna ng kadiliman. Ang bawat sampal, ang bawat pagtulak, at ang bawat salitang nakakainsulto ay narinig at nakita ng lahat ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Napahawak si Doña Celestina sa kanyang kwintas. Ang kanyang mukha ay tila naging abo sa tindi ng kahihiyan. Sinubukan niyang maghanap ng mapagtataguan, ngunit ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya.
at sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na hindi na kailanman matatuloy. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang itinulong ng mundo at sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang kahit anong kirot. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang katotohanan ay hindi na nga kailangan ng iyong boses upang mapatunayan. Ang boses ni Friarlin ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Ang bawat bilyon na pinagkat mo mula sa aming kumpanya ay binawi na namin ngayong gabi. Ang lupang tinatataluan ng iyong kumpanya, bukas na bukas din ay babalik na sa pangalan ng mga Reyes. Lumapit si Attorney Lorenzo at iniabot ang isang asul na folder kay Ramon. Ito ang Notice of Immediate Withdrawal of All Investments and the Foreclosure of Your Properties dahil sa paglabag sa mga ethical clauses at ang palsipikadong impormasyon tungkol sa pagmamay-ari ng lupa. Ang De La Cruz Tech ay opisyal ng bangkarote. Ang tunog ng folder na bumagsak sa marmol na sahig ay tila tunog ng isang saradong pinto ng bilangguan. Napaluhod si Ramon. Ang kanyang kumpiyansa ay tuluyan ng naglaho. Tumingin siya kay Bianca para sa suporta, ngunit nakita niyang nakatalikod na ito at nakikipag-usap sa ibang tao. Tila isang estranghero na walang kinalaman sa kanya. Karma is a queen, Ramon. And tonight, she is wearing silver. Ang huling bulong ni Friarlin bago siya tumalikod at naglakad palayo. Habang ang musika ay muling tumutugtog. Ngunit sa pagkakataong ito ay may himig ng pagtatapos, iniwan ni Friarlin ang pamilya De La Cruz sa gitna ng ballroom. Mga taong mayaman sa panlabas, ngunit mga pulubi sa dangal. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa isipan ng mga nakasaksi. Paano mo itatayo muli ang isang buhay na ang bawat pundasyon ay dinurog ng sarili mong kalutitan? Ang bawat palakpakan na umalingaw-ngaw sa loob ng ballroom ay tila mga saksak sa pandinig ni Ramon. Nakatayo siya doon, naninigas, habang ang pawis ay dahan-dahan gumagapang mula sa kanyang noon patungo sa kanyang mamahaling tuxedo. Ang mundong binuo niya sa loob ng 10 taon ay tila isang marupok na salita na ngayon ay nagpapakita na ng mga unang laman. Ngunit ang gabi ay hindi matapos. Ang pagpapakilala sa tunay na pagkatao ni Friarlin ay simula pa lamang ng kanyang pagbubuo. Ang bawat hanggan sa loob ng malawak na silid ay tila naglaho ng muling tumayo si Don Esteban. Sa gitna ng entablado, ang kanyang boses ay mas malamig at mas matalim kaysa kanina, na tila isang talim na handang humiwa sa anumang kasinungalingan. Sa isang iglap, ang malalaking digital screen sa bawat sulok ng ballroom ay nagliwanag, hindi upang ipakita ang tagumpay ng kumpanya, kundi upang ilantad ang isang madilim na lihim. Hindi ito mga graph ng negosyo. Ang lumitaw sa screen ay ang malabong kuha mula sa mga nakatagong kamera sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz. Ang unang tagpo ay nagpakita kay Friarlin sa loob ng madilim na kusina. Nakayuko habang tinitiis ang mga masasakit na salita ni Doña Celestina. Kitang-kita ng lahat ang marahas na pagtabig ng matanda sa kamay ng dalaga, ang pagtalsik ng karayo, at ang dahan-dahang pagmantsa ng pulang dugo sa puting tela ng vest ni Ramon. Ang bawat panauhin ay naglabas ng tunog ng pagkakalimutan. Isang kolektibong pagkabigla na tila isang malakas na hangin na humampas sa buong silid. Sinundan ito ng isa pang video, ang gabi kung kailan sinampal ni Ramon si Friarlin at pinalalo siya sa gitna ng ulan. Ang bawat sampal, ang bawat pagtulak, at ang bawat salitang nakakainsulto ay narinig at nakita ng lahat ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang imahe ni Ramon na puno ng kayabangan habang pinapaalis ang kanyang asawa ay naging isang permanenteng marka ng kanyang kasamaan sa harap ng lahat. Napahawak si Doña Celestina sa kanyang kwintas. Ang kanyang mukha ay tila naging abo sa tindi ng kahihiyan. Sinubukan niyang maghanap ng mapagtataguan, ngunit ang lahat ng mata ng mga panamuhin ay nakatuon sa kanya, puno ng pagkamuhik at pagdidiri. Si Bianca naman ay dahan-dahang bumitiw
sa braso ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan. Tila naghahanap na ng paraan upang iligtas ang sarili mula sa lumulubog na barko ng mga De La Cruz. Priya, please let me explain. Ang nauutal na sabi ni Ramon habang pilit na humahakbang patungo sa stage. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang siya ng mga security detail ng mga Reyes na tila mga pader na bakal. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na nilamon ng galit ng mga taong nakasaksi sa kanyang kataksilan. Bumaba si Frialin mula sa stage. Ang bawat paggalaw ng kanyang gown ay nagpapakita ng kanyang walang kapantay na autoridad. Tumigil siya sa harap ni Ramon. Ang agwat sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin na hindi na kailanman matatawid. Tiningnan niya ang lalaking minsan niyang itinuring na mundo. At sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang kahit anong kirot, kundi isang malamig na kapayapaan. Hindi na kailangan ng paliwanag, Ramon. Ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng iyong boses upang mapatunayan. Ang boses ni Frialin ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Ang bawat bilyon na tinanggap mo mula sa aming kumpanya ay binawi na namin ngayong gabi. Ang lupang kinatatayuan ng iyong kumpanya ay opisyal nang babalik sa pangalan ng mga Reyes sa pagsikat ng araw. Lumapit si Attorney Lorenzo at inilapag ang isang asul na folder sa palad ni Ramon. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa kamay nito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang karera. Ito ang notice of immediate withdrawal ng lahat ng puhunan at ang pagsasara ng iyong mga ari-arian. Dahil sa paglabag sa mga batas ng etika at ang palsipikadong impormasyon tungkol sa lupa, ang De La Cruz Tech ay wala na sa mapa ng negosyo. Ang folder ay dumulas mula sa nanginginig na mga kamay ni Ramon at bumagsak sa marmol na sahig, isang tunog na naghudyat ng katapusan ng kanyang imperyo. Napaluhod siya. Ang kanyang kumpiyansa ay tuluyan ng naglaho. Tumingin siya kay Bianca para sa tulong, ngunit nakita niyang nakatalikod na ito at nakikipag-usap sa ibang tao, tila isang estranghero na walang kinalaman sa kanya. Karma is a queen, Ramon, and tonight, she is wearing silver, ang huling bulong ni Frialin, bago siya tumalikod at naglakad palayo sa gitna ng ballroom. Habang ang musika ay muling tumutugtog, iniwan ni Frialin ang pamilya De La Cruz sa gitna ng kahihiyan, mga taong mayaman sa panlabas, ngunit mga pulubi sa dangal. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa isipan ng lahat. Paano mo itatayo muli ang isang buhay na ang bawat pundasyon ay dinurog ng sarili mong kalupitan? Ang sikat ng araw kinabukasan ay tila isang malupit na saksi sa pagguho ng isang kahariang itinayo sa buhangin. Sa tapat ng mansyon ng mga De La Cruz, ang ingay ng mga sasakyang may dalang mga kagamitan sa pag-aayos at mga abogadong may hawak na mga dokumento ay naging musika ng kanilang pagkatalo. Ang bawat katok sa pintuan ay tila tunog ng isang hatol na hindi na mababago, isang paalala na ang bawat sulok ng bahay na yon ay hindi na sa kanila simula sa sandaling iyon. Sa loob ng master bedroom, ang bawat gamit ay tila nawalan na ng ningning. Si Ramon ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pamumula dahil sa puyat at alak. Pinagmamasdan niya si Bianca na mabilis na nag-eempake ng kanyang mga gamit. Ang mga mamahaling bag at sapatos na dati ay pinag-aawayan nila dahil sa presyo ay marahas na isinisilid ng babae sa kanyang malalaking maleta. Bianca, please, huwag mo akong iwan sa ganitong sitwasyon. Magagawa natin ito ng paraan. Mayroon pa akong mga koneksyon. Ang pagsusumamo ni Ramon, ang kanyang boses ay basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Huminto si Bianca at tumingin sa kanya, ngunit wala nang pagsinta sa kanyang mga mata, kundi purong pandidiri. Koneksyon! Ramon, wake up! Ang lahat ng koneksyon mo ay naglaho na kasabay ng investment ng mga Reyes. I didn't sign up for this.
Hindi ako pumasok sa relasyong ito para magtiis sa hirap kasama ang isang lalaking wala ng kahit na anong pangalan. You're a loser now, Ramon. And I don't stay with losers. Ang bawat salita ni Bianca ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Sa huling pagkakataon, binuhat ni Bianca ang kanyang mga maleta at lumabas ng silid nang hindi man lamang lumilingon. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay dahan-dahang naglaho kasabay ng huling piraso ng dignidad ni Ramon. Sa kabilang bahagi ng bahay, sa sala na dati ay puno ng pagyayabang, nakaluhod si Doña Celestina sa harap ni Frialin, ang matanda, na dati ay laging nakataas ang noo at puno ng alahas. Ngayon ay nakasuot na lamang ng simpleng duster. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ang dulo ng gown ni Frialin. Ang kanyang mamahaling scarf na yari sa sutla ay nahulog sa sahig na dumihan ng alikabok, ngunit hindi na niya ito napansin. Frialin, anak, maawa ka sa amin. Kahit ang bahay na lang na ito ang itira mo, saan kami pupunta? Matanda na ako, hindi ko na kayang mamuhay sa lansangan. Alam kong marami akong pagkakamali, pero isipin mo ang utang na loob mo kay Ramon noong bago pa kayo ikasal. Ang boses ni Doña Celestina ay punong-puno ng mga hikbi, isang desperadong pagtatangkang gamitin muli ang emosyon bilang sandata. Tiningnan siya ni Frialin ng diretso. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kapayapaan. Walang galit, walang puot, ngunit wala ring awa. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng matanda sa kanyang tela. Ang bawat daliri ni Doña Celestina ay tila nawalan ng lakas at isa-isang bumitiw. Utang na loob, Mama. Ang mahinahon niyang sagot. Ngunit ang bawat salita ay tila isang malamig na hanging umiihip sa buong silid. Binayaran ko na ang bawat sentimo ng utang na loob na yon sa loob ng 10 taon ng aking pagkaalipin dito. Pinanood ninyo akong masugatan, pinanood ninyo akong umiyak, at pinanood ninyo akong mawalan ng sarili. Ngayon, ang katarungan ang naniningil. Hindi ako ang nagpabagsak sa inyo, Mama. Ang sarili ninyong kasakiman ang gumawa niyan. Tumayo si Frialin ng tuwid. Ang kanyang tindig ay tila isang matatag na tore na hindi na kailanman muling mayayanig. Inilibot niya ang kanyang paningin sa mansyon na dati ay kanyang kulungan. Ngayon, ito ay isa na lamang lumang gusali na puno ng masasamang alaala. Ipinagkaloob ko na ang lupang ito sa isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Bukas na bukas din, magsisimula na ang konstruksyon. Mayroon kayong hanggang 5:00 ng hapon para lisanin ang lugar na ito. Iyan ang huling awa na maibibigay ko. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng truck ay naghudyat ng pagdating ng mga taong kukuha sa mga natitirang ari-arian. Ang bawat piraso ng muebles na inilalabas ay tila isang bahagi ng buhay ni Ramon at Doña Celestina na tinatanggal ng walang pakundangan. Habang naglalakad si Frialin patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Lumingon siya sa huling pagkakataon at nakita si Ramon na nakatayo sa bintana. Tila isang anino ng lalaking minahal niya noon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaramdam ng sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pag-asa para sa isang bukas na wala ng anino noong nakaraan. Ang tanong na naiwan sa naghihingalong mansyon ng mga De La Cruz ay tila isang multo sa hangin. Ano ang matitira sa isang tao kapag ang lahat ng kanyang kayamanan ay kinuha at ang tanging naiwan ay ang katotohanan ng kanyang sariling kalupitan? Ang bawat ritmo ng mga kagamitang humahampas sa semento ng dating mansyon ng mga De La Cruz ay nagsisilbing awit ng pagbabago para kay Frialin. Sa labas ng tarangkahan, makikita ang malaking karatula na nagsasaad ng pagtatayo ng bahay ni Frialin. Isang kanlungan para sa mga kababaihang nawalan ng tinig.
Ngunit bago ang tuluyang pagbabago ng lugar na ito, nagpasya si Fryalin na bumalik sa huling pagkakataon upang kunin ang nag-iisang bagay na mahalaga sa kanya, ang kanyang lumang kahon ng pananahi. Pagpasok niya sa kanyang dating silid, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at ang katahimikan ng mga alaala. Sa isang sulok, nakita niya ang kahoy na kahon. Medyo kupas na ang kulay, ngunit matatag pa rin. Hinaplos niya ang ibabaw nito, nararamdaman ang bawat gasgas na tila mga galos sa kanyang sariling kaluluwa na ngayon ay dahan-dahan nang naghihilom. Hindi na siya nasasaktan sa tuwing maaalala ang mga gabing umiiyak siya habang nagtatahi. Ang mga luhang iyon ay nagsilbi palang pampakintab sa kanyang karakter. Kinabukasan, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na puno ng pait at pagsisisi, ang City Jail. Sa likod ng mga rehas at sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, nakaupo si Ramon. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang kumpiyansa. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang balat ay tila naging maputla at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nang makita niya si Fryalin sa kabilang panig ng salamin, dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang telepono. "Fria, pumunta ka." Ang boses ni Ramon ay basag, tila isang luma at sirang plaka. "Gusto ko lang humingi ng tawad. I was blinded, Fria. Bianca, the money, the power. Akala ko yun ang mahalaga. Pero ngayon, kahit isang sentimo ay wala akong pambili ng aking kalayaan. Patawarin mo ako." Tinitigan siya ni Fryalin ng matagal. Pinagmasdan niya ang mga kamay ni Ramon na dati ay ginagamit upang saktan siya. Ngayon ay nanginginig sa takot. Sa loob-loob niya, hinanap niya ang dating galit, ang dating puot na nagpapatakbo sa kanyang gabi. Ngunit wala na yon. Ang tanging natira ay isang malalim na katahimikan. "Pinatawad na kita, Ramon. Hindi dahil karapat-dapat ka sa aking patawad, kundi dahil karapat at dapat ang puso ko sa kapayapaan." Ang mahinahong sagot ni Fryalin. Ngunit ang patawad ay hindi nangangahulugang mawawala ang pananagutan. Ang buhay na pinili mo ang nagdala sa iyo dito. Huwag mo akong hilingang iligtas ka dahil sa loob ng 10 taon, ako ang nalulunod pero ikaw ang nakatingin lang. Dahan-dahang ibinaba ni Fryalin ang telepono. Tumayo siya at naglakad palayo. Hindi pinapansin ang mga pagsusumamo ni Ramon na umalingaw-ngaw sa malamig na pasilyo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin. Bago magtakip silim, nagtungo si Fryalin sa dalampasigan, ang lugar kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang kulay rosas at lila na yakap. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang lumang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na minsan ay naging simbolo ng kanyang pagkaalipin. Pinagmasdan niya ito sa huling pagkakataon sa ilalim ng papatapos na sikat ng araw. Ang kislap nito ay tila isang malungkot na paalaala ng isang pangarap na hindi kailanman naging totoo. Sa isang malakas na indayog ng kanyang kamay, inihagis ni Fryalin ang singsing sa malawak na karagatan. Nakita niya ang isang maliit na kislap ng ginto. Bago ito tuluyang nilamon ng asul na tubig, lumilikha ng maliliit na alon na dahan-dahang kumalat hanggang sa maging payapa muli ang ibabaw ng dagat. Kasabay ng paglubog ng singsing ay ang tuluyang paglubog ng lahat ng kanyang hinanakit. Naramdaman niya ang malamig na tubig sa kanyang mga paa at ang hanging humahaplos sa kanyang buhok. Wala nang pait, wala nang bigat. Tumingala siya sa mga unang bituin na lumilitaw sa langit. Ang sugat sa kanyang puso ay hindi na kumikirot. Ito ay naging isang peklat na lamang, isang marka ng kanyang katatagan. Malaya na ako. Ang bulong niya sa hangin, isang pangungusap na puno ng tamis at tagumpay. Isang tanong ang dahan-dahang nabura kasabay ng paghampas ng mga alon sa pampang. Paano mo pasasalamatan ang bagyong sumira sa iyong tahanan?
Kung ang bagyong yun din ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong makita ang kagandahan ng isang bagong umaga, ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa mga bagong pinturang pader ng gusaling dati ay kulungan ng kanyang kaluluwa. Sa bawat pag-ikot ng araw, ang bahay ni Frialin ay unti-unting nabubuo, hindi lamang bilang isang gusali, kundi bilang isang tahanan ng pag-asa. Ang ingay ng pagpukpok ng mga martilyo sa matitigas na pako at ang mahinang pag-usad ng mga lagari sa kahoy ay hindi na nagdudulot ng kaba kay Frialin. Sa halip, ang mga tunog na ito ay tila isang koro ng pagbabago, isang patunay na ang bawat bahagi ng kanyang madilim na nakaraan ay maaari pang maging pundasyon ng isang maliwanag na hinaharap. Sa loob ng malawak na silid na puno ng mga makinang panahi, nakaupo si Frialin kasama ang 10 kababaihan. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang sariling kwento ng pighati, mga pasa sa katawan, mga sugat sa puso, at mga matang nawalan na ng kislap. Ngunit sa ilalim ng paggabay ni Frialin, ang kanilang mga kamay ay muling natututong lumikha. Ang mahinang ugong ng mga makinang panahi na tila isang banayad na kanta ay pumuno sa silid. Nagpapakita ng pagkakaisa at determinasyon. You see, Aling Rosa, ang bawat tahi ay dapat may kasamang pag-ibig sa sarili. Kapag mahal mo ang ginagawa mo, ang tela mismo ang sumusunod sa iyo. Ang boses ni Frialin ay malambot at puno ng pasensya habang inaayos ang hawak ng isang matandang babae sa tela. Salamat, Senyorita Frialin. Akala ko ay wala na akong silbi matapos akong iwan ng asawa ko. Pero dahil sa inyo, nararamdaman kong may dahilan pa pala ang bawat paghinga ko. Ang tugon ni Aling Rosa, ang kanyang mga mata, ay bahagyang nangilid sa luha ng pasasalamat. Ngumiti si Frialin, isang ngiting hindi napilit kundi nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sa pagtulong sa mga babaeng ito, naramdaman niya ang sarili niyang paggaling. Ang bawat tahi na itinuturo niya ay tila isang tahi rin sa kanyang sariling peklat. Isang hapon, habang abala si Frialin sa pag-aayos ng mga disenyo para sa darating na paglulunsad ng kanilang livelihood center, pumasok si Attorney Lorenzo Velez. May dala siyang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak at isang folder ng mga legal na dokumento. Ang kanyang presensya ay tila isang sariwang hangin na nagpabukas sa mga bintana ng silid. You're working too hard again, Frialin. Baka nakakalimutan mong kailangan din ng may-ari ng center ang magpahinga. Ang biro ni Lorenzo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Hindi ito trabaho para sa akin, Lorenzo. This is my life now. Mas masaya ako rito kaysa sa anumang mansyon. Ang sagot ni Frialin habang tinatanggap ang mga bulaklak. Ang bawat daliri niya ay bahagyang dumampi sa kamay ng abogado at sa sandaling iyon, isang mahinang kuryente ng kaba, ngunit may kasamang tamis ang dumaan sa kanyang sistema. Naupo sila sa isang maliit na balkonahe na nakaharap sa hardin. Ang amoy ng basang lupa at ang mahinang pagaspas ng mga dahon sa hangin ay lumikha ng isang payapang atmosfera. Inilatag ni Lorenzo ang mga papeles tungkol sa huling bahagi ng pagsasara ng kumpanya ni Ramon. Everything is final, Frialin. Ang lahat ng assets ay nailipat na sa foundation. Si Ramon ay nagsisimula na sa kanyang sentensya at si Doña Celestina ay nasa isang maliit na apartment sa probinsya, nabubuhay sa tulong ng mga kamag-anak. You are completely free from them, ang ulat ni Lorenzo. Tumango si Frialin, pinagmamasdan ng paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa kapaligiran. Salamat, Lorenzo. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon, kung hindi mo ako tinulungan na hanapin ang daan pabalik sa sarili ko. Hindi ako ang nagdala sa iyo rito, Frialin. Ang sarili mong lakas ang gumawa niyan. Ako ay isang saksi lamang sa pagbangon ng isang reyna. Ang boses ni Lorenzo ay naging seryoso at puno ng lalim. Hinawakan niya ang kamay ni Frialin. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng proteksyon at higit pa sa pagkakaibigan.
Sa unang pagkakataon, hindi binawi ni Frialin ang kanyang kamay. Hinayaan niyang manatili ang koneksyon na iyon. Nararamdaman ng bawat pintig ng kanyang puso na tila nagsasabing handa na siyang muling magtiwala. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang malakas na pagtawag mula sa ibaba ang kumuha ng kanilang atensyon. Senyorita! Senyorita Frialin, may dumating pong sulat galing sa isang international fashion house. Ang sigaw ni Nanay Isabel, ang kanyang muka ay puno ng pagkagulat at tuwa. Kinuha ni Frialin ang sobre, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa loob ay isang imbitasyon para ipakita ang gawang kamay ng kanyang foundation sa isang prestihiyosong event sa labas ng bansa. Isang pagkakataon na hindi lamang magbabago sa buhay niya, kundi sa lahat ng mga babaeng tinutulungan niya. Habang binabasa ni Frialin ang bawat salita, isang pakiramdam ng takot at pananabik ang humalo sa kanyang dibdib. Isang bagong pinto ang bumubukas, isang mas malawak na mundo na puno ng mga hamon. Lumingon siya kay Lorenzo at sa mga pader ng bahay ni Frialin, ang bawat tahi ng kanyang buhay ay tila nagbubuklod na sa wakas. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang tanong ang dahan-dahang lumulutang sa kanyang isipan. Tila isang bulong ng hangin bago ang isang malaking paglalakbay. Handa na nga ba ang kanyang puso na lumipad ng mas mataas o meron pa ring mga anino ng nakaraan na susubok sa kanyang bagong tayong pakpak? Ang bawat kislap ng mga ilaw sa loob ng bulwagan ay tila mga saksi sa isang himalang matagal nang hinihintay. Ngayong gabi, ang malawak na entablado ay hindi para sa mga sikat na modelo, kundi para sa mga kababaihang ang bawat peklat ay tila isang mapa ng kanilang katatagan. Sa likod ng mga kurtina, pinagmamasdan ni Frialin ang huling pag-aayos ng mga disenyo na siya mismo ang humabi. Isang koleksyon na pinangalanan niyang ang unang tahi. Ang bawat tela ay may dalang bigat ng nakaraan, ngunit ang bawat tahi ay simbolo ng pag-asa. Narinig niya ang malakas at masiglang pagtama ng mga palad ng mga panauhin nang isa-isang lumabas ang mga kababaihan sa entablado. Wala silang dalang takot. Ang kanilang bawat hakbang sa makinis na sahig ay tila isang pahayag ng kanilang kalayaan. Ang mahinang pagwagayway ng mga telang sutla at ang ningning ng mga burda ay lumikha ng isang atmosfera ng purong kagandahan na nagmumula sa kaibuturan ng sakit. Naramdaman ni Frialin ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Don Esteban. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nangingilid sa luha ng pagmamalaki. Sa tabi nito ay si Attorney Lorenzo na ang titig ay sapat na upang iparamdam kay Frialin na siya ang pinakamahalagang tao sa silid na iyon. Panahon na, Frialin. Ang mundo ay naghihintay sa tinig ng kanilang reyna. Ang mahinahong bulong ni Lorenzo. Dahan-dahang lumabas si Frialin sa entablado. Ang dating nakayukong balikat ay diretsyo na ngayon. Ang dating nanginginig na tinig ay matatag na. Ang katahimikan na bumalot sa bulwagan ay hindi katahimikan ng panghuhusga, kundi ng labis na paggalang. Maraming nagtatanong sa akin kung ang lahat ba ng ito ay bunga ng aking paghihiganti. Ang panimula ni Frialin, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may malalim na emosyon. Ngunit ang katotohanan ay mas simple. Hindi ako narito para sirain ang mga nanakit sa akin. Narito ako dahil napagtanto ko na ang pinakamatamis na ganti ay hindi ang makitang bumagsak ang iba, kundi ang makitang bumangon ang sarili mo. Hindi ako nabuhay para maghiganti, nabuhay ako para mabuo muli ang mga pira-pirasong bahagi ng aking pagkatao na akala ko ay tuluyan ng naglaho. Ang bawat salita ay tila isang mainit na haplos sa puso ng mga nakikinig. Maraming kababaihan sa madla ang hindi napigilang mapaluha, nararamdaman ang sarili nilang kwento sa bawat kataga ni Frialin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng nakaraan, ang sampal ni Ramon, ang pang-aalipusta ni Doña Celestina at ang panlilinlang ni Bianca
ay tuluyan ng naging abuloy sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ng matagumpay na gabi, isang payapang hapunan ang naganap sa hardin ng mansyon ng mga Reyes. Ang amoy ng mga bulaklak sa gabi at ang mahinang ihip ng hangin ay nagbigay ng isang pakiramdam ng ganap na kapayapaan. Magkakasama sina Don Esteban, Lorenzo at Frialin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tunog ng mga kubyerto sa pinggan at ang mahinahong pag-uusap ay tila isang himig ng pamilyang matagal nang hinahanap. "Ano na ang susunod para sa iyo, senyorita?" Ang tanong ni Lorenzo habang dahan-dahang iniinom ang kanyang tsa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Frialin ng may malalim na kahulugan. Ngumiti si Frialin at kinuha ang isang piraso ng bagong tela na nasa kanyang tabi. Isang malinis, puti, at walang bahid na tela. "Magsisimula ako ng bagong disenyo, Lorenzo. Isang disenyo na wala ng bakas ng luhang nagmula sa sakit. Isang kwento na ako mismo ang susulat ng bawat kabanata." Hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Frialin sa ibabaw ng mesa. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Frialin. Pinahintulutan niya ang kanyang sarili na madama ang init at ang pangako ng isang bagong pag-ibig na itinayo sa respeto at katapatan. Alam niyang ang paglalakbay ay hindi magiging laging madali, ngunit hindi na siya natatakot dahil alam na niya kung paano itahi ang kanyang sariling kaligayahan. Tumingala siya sa kalangitan, kung saan ang mga bituin ay tila mga diamanteng ikinalat sa isang itim na sutla. Wala nang anino, wala nang pait, tanging ang liwanag ng isang bagong umaga ang naghihintay sa kanyang bawat gising. Ang bawat pagsikat ng araw sa pampang ng Maynila ay tila isang sariwang pahina ng isang aklat na hindi na kailanman mababahira ng itim na tinta ng nakaraan. Isang taon na ang lumipas mula nang ang pangalang De La Cruz ay naging isang bahagi na lamang ng mga bulong-bulungan sa mga pahayagan, at ang pangalang Reyes ay muling nagniningning ng may bagong kahulugan. Sa bahay ni Frialin, ang ingay ng mga makinang panahi na tila isang maayos na orkestra ay patunay na ang bawat sugat kapag pinagtiyaga ang tahiin ay nagiging isang obra maestra ng katatagan. Nakaupo si Frialin sa kanyang opisina, isang silid na puno ng liwanag at amoy ng mga sariwang rosas. Hawak niya ang isang huling ulat mula kay Attorney Lorenzo tungkol sa kalagayan ng mga taong minsan ay naging anino sa kanyang buhay. Si Ramon ay nananatili sa loob ng piitan at ayon sa balita, unti-unti na itong natututong harapin ang katahimikan ng kanyang sariling mga kasalanan. Si Doña Celestina naman ay nananatili sa isang payapang bayan sa probinsya, malayo sa karangyaan na dati ay kanyang sinasamba, namumuhay ng simple sa tulong na ipinapadala ni Frialin, buwan-buwan sa pamamagitan ng foundation. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Frialin. Hindi na siya nakakaramdam ng puot o pait. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi isang regalo para sa kanila, kundi isang regalo para sa kanyang sarili. Napagtanto niya na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa paglimot sa kanilang kapangyarihan. Nasaktan ka pa muli. Bumukas ang pinto at pumasok si Lorenzo, dala ang 2 baso ng sariwang juice at ang kanyang pamilyar na ngiti na tila laging may dalang katiyakan. "You're staring at those papers again, Frialin. It's time to close that folder and look at the sunset." Ang boses ni Lorenzo ay puno ng lambing, isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman nanghingi ng kapalit. "I was just thinking, Lorenzo, how a single needle and thread could change so many lives." Ang tugon ni Frialin habang tumatayo at lumalapit sa bintana, kasama ang lalaki. Hindi ang karayom ang nagbago sa kanila. "Frialin, ang tapang mo na hawakan ito kahit na nasusugatan ka na." Ang sagot ni Lorenzo habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ng dalaga. Pinagmasdan nila ang unti-unting paglubog ng araw. Ang kalangitan ay naging isang malawak na canvas ng kulay kahel, lila at ginto.
Sa hardin sa ibaba, makikita ang mga kababaihan ng foundation na nagtatawanan habang naghahanda para sa hapunan. Ang tunog ng kanilang mga boses na puno ng saya ay ang pinakamagandang musika na narinig ni Fryalin sa buong buhay niya. Wala nang tanong na natitira sa kanyang isipan. Ang bawat tahi ng kanyang buhay ay nakahanap na ng tamang lugar. Ang bawat luhang pumatak ay nagsilbing pampatibay sa hibla ng kanyang pagkatao. Sa piling ni Lorenzo at sa ilalim ng pagmamahal ng kanyang lolo Esteban, natagpuan ni Fryalin ang isang kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng anumang bank loan o kasunduan. Ang kayamanan ng pagiging sapat sa sarili at ang kaligayahan ng isang pusong malaya. Ang dapit hapon ay lumipas at ang unang bituin ay sumilip sa langit, tila isang huling tahi na nagtatapos sa isang napakagandang kasaysayan ng pagbangon.